Ako po si Dr. Lita Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Kung madalas kayong magising sa kalagitnaan ng gabi at iniisip ninyo na ito'y dahil sa isang basong tubig na ininom ninyo, kailangan ko pong sabihin na baka hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang pagbalewala rito ay maaaring unti-unting nakakasira sa inyong pagtulog, memorya, at maging sa inyong blood pressure. Sa aking karanasan sa paggamot sa daan-daang senior, nakita ko kung paano ang isang tila simpleng nakagawian ay tahimik na nakakaapekto sa kanilang kalusugan. At heto po ang pinakanakakagulat na bahagi. Wala itong kinalaman sa dami ng tubig na inyong iniinom. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang totoong dahilan kung bakit napuputol ang inyong tulog sa gabi. Hindi lang yan, bibigyan ko rin kayo ng isang maliit na pagbabago na maaari ninyong simulang gawin ngayong gabi para tuloy-tuloy na ang inyong mahimbing na pamamahinga. Pero bago tayo magsimula, may gusto po akong malaman. Saan po kayo nanonood ng video na ito at anong oras na po diyan? Paki-comment naman po sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa at malaking tulong ito para mas makakonekta ako sa inyo. At kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, mag-subscribe po kayo. Ito ang pinakamadaling paraan para manatili tayong konektado para sa lingguhang payong pangkalusugan na sadyang ginawa para sa mga senior na tulad ninyo. Halina't simulan na natin at tuklasin kung ano ba talaga ang gumigising sa inyo tuwing 2:00 ng madaling araw. Ang pagkakamali na tahimik na sumisira sa inyong tulog ay ang pag-inom ng tubig nang malapit sa oras ng pagtulog. Maraming mga senyor ang naniniwala na ang isang maliit na basong tubig bago matulog ay hindi nakakasama at baka nga raw ito'y malusog pa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawaing ito kapag ginawa sa maling oras ang maaaring dahilan kung bakit kayo nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, gabi-gabi? Alam ninyo, kapag uminom kayo ng tubig, hindi ito agad-agad na napupunta sa inyong pantog. Dumadaan muna ito sa inyong tiyan at mga bituka. Saka pa lamang ito sinisipsip papunta sa inyong daluyan ng dugo. Mula roon, ang inyong mga bato o kidneys na ang bahala. Sinasala nila ang dugo at inaalis ang sobrang likido bilang ihi. Ang buong prosesong ito, mula sa inyong labi hanggang sa inyong pantog, ay tumatagal ng 1 hanggang 3 oras. Kaya naman, ang isang simpleng basong tubig na ininom ninyo ng 10:00 ng gabi ay maaaring nagpapapuno sa inyong pantog sa mismong oras na dapat ay pinakamahimbing na ang inyong tulog. Ito pa ang isang bagay na bihirang sabihin sa ating mga nakatatanda. Ang inyong katawan ay natural na tumutulong sa inyo para makatulog. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng isang espesyal na hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone. Ang hormone na ito ay tumataas sa gabi na siyang nagbibigay ng senyalis sa inyong mga bato na bagalan ang paggawa ng ihi habang kayo ay natutulog. Ngunit ang pag-inom ng tubig nang malapit sa oras ng pagtulog ay direktang lumalaban sa natural na sistemang ito. Pinipigilan nito ang paglabas ng ADH, kaya nananatili sa daytime mode ang inyong mga bato kahit na sinusubukan ninyong magpahinga. Ibahagi ko po ang kwento ni Lolo Ramon, isang akulawato, pataong gulang na retiradong bangkero mula sa Cebu. Gabi-gabi, humihigop siya ng isang tasang maligamgam na tubig bandang 9:30 ng gabi sa pag-aakalang makakatulong ito para maiwasan ang pulikat. Ngunit halos parang orasan
nagigising siya ng 1:00 ng madaling araw at muli ng 3:30 dahil kailangan niyang gumamit ng banyo. Sinisisi niya ang kanyang pantog, ang kanyang edad, at minsan pati ang kanyang hapunan. Ngunit nang ipaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa maling tiyempo, nabigla siya. Inilipat niya ang kanyang pangunahing pag-inom ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw at binawasan ang likido sa gabi. Sa loob lamang ng 1 linggo, nakakatulog na siya ng 5 oras ng diretso. Para sa mga nakatatanda sa Pilipinas, ang pagkakamaling ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala natin. Sinasabihan tayong manatiling hydrated, uminom ng maraming tubig para sa kalusugan ng kasukasuan, panunaw, at maging sa balat. Pero walang nagsasabi sa atin kung kailan ito dapat inumin. Kaya patuloy tayong humihigop buong araw at madalas hanggang gabi, lalo na pagkatapos ng ating evening walk o late dinner. At tayo ang nagbabayad ng kapalit sa pinakamahalagang bahagi ng gabi. Kaya ano po ang tamang paraan? Simulan ang araw sa pag-inom ng tubig bago pa man magkape. Uminom ng regular mula pagsikat ng araw hanggang 4:00 ng hapon, lalo na habang o pagkatapos kumain. Sa pagitan ng 5:00 at 7:00 ng gabi, bawasan ang pag-inom sa maliliit na higop lamang kapag nauuhaw. At pagkatapos ng 7:00, limitahan ang sarili sa maximum na 100 o pamibilimila ml o halos isang maliit na baso. Kung umiinom kayo ng gamot sa gabi, lunukin ito gamit ang pinakakaunting tubig na kailangan. Sapat lang para mainom ito ng ligtas. Hindi isang buong baso, hindi kahit kalahati, ilang higop lamang. Maaaring parang maliit na pagbabago lang ito. Pero para sa inyong mga bato at pantog, napakalaki ng pagkakaiba nito. Alam kong ang ilan sa inyo ay maaaring mag-alala. Paano kung mauhaw ako mamaya? Makatuwirang alalahanin iyan, lalo na kung tag-init o kung nanunuyo ang inyong bibig. Ngunit heto ang aking mungkahi. Maglagay ng isang maliit na bote ng tubig malapit sa inyong kama. At kung talagang kailangan ninyong uminom, isang mabagal na higop lang, hindi hihigit pa. Pagkatapos, maghintay. Bigyan ng pagkakataon ang inyong katawan na mag-reset. Ang katotohanan ay may kapangyarihan pa rin kayo sa inyong mga gabi. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang putol-putol na tulog bilang bahagi ng pagtanda. Minsan, hindi ang pantog ninyo ang nangangailangan ng tulong, kundi ang inyong timing. At sa isang maliit na pagbabago, maaari ninyong sa wakas ay matamasa ang nararapat sa bawat senior. Isang buong gabi ng mahimbing at walang patid na pamamahinga. Kaya ngayong gabi, bago ninyo abutin ang baso ng tubig na iyan, huminto muna sandali. Isipin ninyo si Lolo Ramon. Isipin ninyo ang inyong katawan, ang inyong mga bato, ang inyong pagtulog. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa kung gaano karami ang inyong iniinom. Ang mahalaga ay kung kailan ninyo ito iniinom. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang hapunan ay isang mapayapang oras. Nakaupo tayo kasama ang pamilya, nag-uusap tungkol sa araw na lumipas, at kumakain ng magaan na ginisang gulay o sariwang ensalada na may sabaw ng sinigang. Pakiramdam natin ay malusog ito, simple at nakakaginhawa. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pagkain ito, kapag kinain sa maling oras, ay maaaring tahimik na nagnanakaw ng inyong tulog? Kapag kumakain tayo, lalo na ng mabibigat o late na pagkain, hindi lang ito tinutunaw ng ating katawan. Gumagawa rin ito ng tinatawag na metabolic water bilang byproduct. Ito ang tubig na natural na ginagawa ng inyong katawan
habang pinoproseso ang carbohydrates, taba, at protina. At kung kumain kayo ng late, sabihin na nating pagkatapos ng 8:00 ng gabi, ang sobrang likidong iyon ay nagdaragdag sa pasanin ng inyong mga bato habang kayo'y natutulog. Ang inyong katawan ay pumapasok sa estado ng panunaw, hindi pamamahinga, at ang pantog ay nagiging aktibo ng mas maaga kaysa sa nararapat. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bagay. Maraming mga senior na Pilipino ang mahilig sa hilaw na ensalada sa gabi. Pipino, kamatis, at kahit ilang hiwa ng sibuyas na may kalamansi ay magaan sa pakiramdam, ngunit ang mga ito ay kumikilos na parang silent diuretics. Ibig sabihin, hinihikayat nila ang inyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi, lalo na kapag kinain sa gabi. Maging ang nakakaginhawang tasa ng green tea o salabat pagkatapos ng hapunan ay maaaring magdulot ng parehong epekto. Si Mang Arturo mula sa Batangas, isang 70 taong gulang na retiradong guro, ay nagkwento sa akin tungkol sa kanyang routine sa gabi. Naghahapunan siya ng 9:00 ng gabi, kadalasan ay isang malaking mangkok ng sinigang, isang plato ng ensalada, at isang tasa ng green tea. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa panunaw. Ngunit gabi-gabi, walang palya, nagigising siya ng 2 beses para umihi. Akala niya ay dahil lang ito sa edad hanggang sa sinuri naming mabuti ang kanyang mga gawi sa hapunan. Nang ilipat niya ang kanyang hapunan sa 30 ng gabi at inilipat ang kanyang ensalada sa tanghalian, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob lamang ng ilang araw. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain ninyo. Ito ay tungkol sa kung kailan ninyo ito kinakain. At pagkatapos ng edad 60 na, bumabagal ang ating panunaw. Hindi na kayang hawakan ng ating katawan ang pagkain ng kasing dali noong tayo ay 30 o 40 pa lamang. Ang late dinner ay nangangahulugang patuloy na nagtatrabaho ang inyong sistema habang sinusubukan ng inyong isip na magpahinga. At hindi maganda ang pagsasama ng dalawang iyon. Tumatas ang inyong core temperature, nagiging mababaw ang inyong tulog. At kahit ang maliit na pagnanais na umihi ay gumigising sa inyo. Isa pang nakatagong bitag ay ang maanghang o mamantikang pagkain na kinakain ng late. Yung sobrang kutsara ng atsara, iyong pangalawang serving ng maanghang na ulam, kahit ang kropek. Ang mga bagay na ito ay nagpapatindi ng uhaw. At kapag uminom kayo ng mas maraming tubig pagkatapos ng hapunan para maibsan ang anghang, hindi ninyo namamalayan na pinupuno ninyo ulit ang inyong pantog. Nagpapatuloy ang siklo at ang inyong tulog ang nagbabayad. Kaya ano po ang banayad na solusyon dito? Una, subukang tapusin ang inyong hapunan bago mag 7:00 ng gabi. Kung maaari, kainin ang pinakamalaking meal sa araw, hindi sa gabi. Ilipat ang inyong mga hilaw na gulay, prutas, at ensalada sa tanghalian kung kailan mas malakas ang panunaw. At para sa hapunan, piliin ang mga lutong gulay tulad ng nilagang carrots, sitaw, okra, o malambot na lugaw na may luya. Ang mga ito ay banayad sa tiyan at hindi nanggagalit sa pantog. Iwasan ang caffeine, kabilang ang green tea, black tea, at kape pagkatapos ng 4:00 ng hapon. At kung nasisiyahan kayo sa isang mainit na inumin sa gabi, subukan ang gatas na may luyang dilaw o maligamgam na tubig na may kumino bago mag 6:00 ng gabi. Ang mga ito ay nagpapaginhawa sa sistema nang hindi pinipilit mag-overwork ang inyong mga bato. Ang pagbabago ng mga gawi sa hapunan ay maaaring mahirap sa simula, lalo na kung ang inyong pamilya ay kumakain ng late o kung nasanay na kayo sa ilang mga ritual. Ngunit kahit isang maliit na pagbabago na ginawa
ng may pasensya ay maaaring magdulot ng malalim na resulta. Tulad ng nangyari kay Mang Arturo, maaari rin itong mangyari sa inyo. Tandaan, ang pagtulog ay hindi lang tungkol sa pagpikit ng mga mata. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng pagkakataong mag-reset, maghilom, at makahanap ng kapayapaan. At nagsisimula iyan sa isang kalmado, maaga, at bladder-friendly na pagkain. Kaya ngayong gabi, tingnan ninyo ang inyong plato. Magtanong ng malumanay, nakatutulong ba ito sa aking pagtulog o tahimik ba akong ginigising nito? Magpapasalamat ang inyong katawan hindi sa salita, kundi sa regalo ng isang tahimik na gabi. Para sa maraming senior sa buong Pilipinas, ang pagpunta sa banyo bago matulog ay tila isang matalino at responsableng gawain. Maaaring iniisip ninyo, uubusin ko na ang laman ng pantog ko ngayon para sigurado na hindi ako magigising sa gabi. Mukha itong hindi nakasasama at tila nakakatulong pa nga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mabuting intensyong ito ay maaaring aktwal na nagsasanay sa inyong pantog na naguluhin ang inyong pagtulog? Ang inyong pantog ay hindi lamang isang supot na imbakan. Ito ay binubuo ng mga kalamnan at napapaligiran ng mga nerbiyos na natututo sa inyong mga gawi sa paglipas ng panahon. Kapag pumupunta kayo sa banyo nang walang tunay na pagnanais na umihi dahil lang sa nakagawian o pag-aalala, ang inyong pantog ay nagsisimulang magpadala ng mga senyales ng mas maaga kaysa sa kinakailangan. Kahit nakaunti pa lang ang naiipon na ihi, iniisip nito, ito ang oras na karaniwan akong umiihi, kaya dapat umihi na ako ngayon. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, ang pantog ay nagiging sobrang aktibo at ang inyong mga gabi ay nagiging pira-piraso. Si Aling Teresita mula sa Pampanga ay nagbahagi ng kanyang kwento sa akin kamakailan lang. Siya ay 74 taong gulang at dati ay pumupunta sa banyo gabi-gabi bago matulog kahit hindi naman niya nararamdaman na naiihi siya. Paalalahanan pa siya ng kanyang apo, "Lola, umihi na po kayo para hindi na kayo magising mamaya." Ngunit nagigising pa rin si Aling Teresita ng 2, minsan 3 beses sa isang gabi. Pagod siya tuwing umaga, mabigat ang mga binti at malabo ang isip. Akala niya ay dahil lang ito sa kanyang edad hanggang sa napag-usapan namin ang agham sa likod ng mga gawi sa pantog. Ang hindi niya namamalayan ay mali ang pagsasanay na ginagawa niya sa kanyang pantog. At nangyayari ito sa maraming nakatatanda, lalo na sa mga kababaihan na gustong maiwasan ang mga aksidente sa gabi. Ngunit ang solusyon ay hindi takot. Ang solusyon ay banayad na muling pagsasanay. Mayroong isang teknik na tinatawag na double voiding na ginagamit ng mga urologists sa buong mundo at ngayon ay malawakang inirerekomenda na rin sa Pilipinas. Ito ay simple, ligtas, at maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Ganito po ninyo ito gagawin. Gawin itong pinakahuling bagay bago kayo matulog. Unang hakbang, umupo sa inidoro. Opo, umupo kahit sa mga kalalakihan dahil ang postura na ito ay nakakatulong na lubos na ma-relax ang mga kalamnan sa pelvic. Ikalawang hakbang, umihi ng normal ng hindi pumipilit o nagmamadali. Hayaan lang itong dumaloy. Ikatlong hakbang, manatiling nakaupo. Huminga ng ilang kalmado at malalim na paghinga. Maghintay ng trama hanggang 60 segundo. Ika-4 na hakbang, sumandal ng bahagya pasulong. Ipatong ang inyong mga braso sa inyong mga tuhod. Ang banayad na pagyuko na ito ay nagbabago. Sa posisyon ng pantog
at kadalasang nagpapalabas ng natitirang ihi. Subukang umihi muli, maaaring magulat kayo na mayroon pang ihi na lalabas. Sinimulang gawin ito ni Aling Teresita gabi-gabi. Itinigil na rin niya ang pagpunta para sigurado at nagsimulang maghintay ng tunay at natural na pagnanais na umihi. Sa loob ng 1 linggo, napansin niya ang pagkakaiba. Mas kalmado ang kanyang pantog, mas mahaba ang kanyang tulog, at sa wakas ay mas maliwanag ang kanyang mga umaga. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko ay naturuan kong muli ang pantog ko na maging matiyaga. Ang maliit na gawaing ito, 2 o 3 minuto lang bawat gabi, ay maaaring i-reset ang ritmo ng inyong katawan. At para sa mga kinakabahan, maglagay ng isang maliit na bote sa tabi ng kama para sa kapayapaan ng isip. Ngunit, huwag itong abutin maliban kung talagang nararamdaman ninyo ang pangangailangan. Hindi pa huli ang lahat para turuan ang inyong katawan ng bago. At ang inyong pantog, tulad ng inyong hininga, ay nakikinig kapag kayo ay banayad at tuloy-tuloy. Kaya ngayong gabi, subukan ang gawaing ito. Maaaring matuklasan ninyo na ang kapayapaan na inyong hinahanap ay hindi malayo. Naghihintay lang ito na kalimutan ng inyong katawan ang isang lumang ugali at magtiwala sa isang bago." Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nagbibigay ng matinding pansin sa kanilang kinakain at iniinom. Iniiwasan natin ang sobrang asin. Binabawasan natin ang caffeine at sinusunod natin ang payo ng ating doktor. Ngunit, pagdating sa temperatura ng kwarto, karamihan sa atin ay hindi namamalayan kung gaano ito kalaki ang epekto sa ating pantog at pagtulog. Maaaring hindi ninyo ito alam, ngunit ang temperatura ng inyong silid, masyadong mainit man o malamig, ay may direktang epekto sa inyong mga bato. Kapag masyadong mainit ang inyong kwarto, nahihirapan ang inyong katawan na palamigin ang sarili. Pinipigilan nito kayong makapasok sa mas malalim na yugto ng pagtulog kung saan nag-aayos ang katawan. Sa panahon ng mahimbing na pagtulog, karaniwang naglalabas ang inyong utak ng hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone na nagsasabi sa inyong mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi. Ngunit, kung kayo ay palingalinga sa init, hindi na aabot ng utak ang malalim na yugto ng pagtulog na iyon at nababawasan ang ADH. Ang resulta, ang inyong mga bato ay patuloy na nagtatrabaho sa bilis ng pang-araw, nagsasala at gumagawa ng mas maraming ihi, at ang inyong pantog ay nagsisimulang mapuno hindi dahil sa sobrang tubig, kundi dahil masyadong mababaw ang inyong tulog. Ngayon, tingnan natin ang kabilang panig kapag masyadong malamig ang silid. Dito, isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari sa loob ng katawan. Kapag masyadong bumaba ang temperatura, sinisimulan ng inyong katawan na protektahan ang mahahalagang organo nito sa pamamagitan ng paghigpit ng mga daluyan ng dugo sa inyong mga braso, binti at paa. Ito ay tinatawag na vasoconstriction at hinihila nito ang dugo palayo sa inyong mga paa at kamay at ipinapadala ito patungo sa inyong core o gitnang bahagi ng katawan. Habang mas maraming dugo ang naiipon sa gitna ng inyong katawan, iniisip ng inyong mga bato na sobra ang likido dito. Kaya tumutugon sila sa pamamagitan ng paggawa ng dagdag na ihi. Sinusubukang bawasan ang presyon na iyon. Ito ay tinatawag na cold diuresis at ito ang dahilan kung bakit madalas ninyong maramdaman na naiihi kapag nasa malamig kayong silid o pagkatapos lumangoy sa malamig na tubig. Si Nanay Elena,
isang retiradong guro mula sa Baguio, ay nagbahagi ng kanyang kwento sa akin. Mayroon siyang ugali na isara ng mahigpit ang lahat ng bintana sa gabi at magsuot ng makapal na damit, pantulog, na may mabibigat na medyas kahit sa mga buwan na hindi naman gaanong malamig. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa kanya na matulog ng mas mahimbing. Ngunit halos gabi-gabi ay nagigising siya bandang 1:30 ng madaling araw at muli ng 4:00 dahil sa pagnanais na umihi. Nabawasan na niya ang pag-inom ng tubig at sinubukan ang mga herbal na remedyo, ngunit walang gumana. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang silid tulugan, ngumiti siya at sinabing, "Doktora, gusto ko kasing mainit at komportable." Ngunit ang init na iyon ay tahimik na nagpapanatili sa kanyang katawan na nakaalerto. Pagkatapos naming talakayin ang siyensya, gumawa siya ng ilang banayad na pagbabago. Lumipat siya sa magaan na damit pantulog na gawa sa cotton, binuksan ng bahagya ang kanyang bintana at gumamit ng manipis na kumot sa halip na makakapal na patong. Sa loob lamang ng 1 linggo, minsan na lang siyang nagigising. Pagsapit ng 2 linggo, nakatulog siya mula 10:00 ng gabi hanggang halos 5:30 ng umaga, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa akin na parang ang silid ay humihinga kasama niya, hindi laban sa kanya. Kaya ano ang mainam na kapaligiran sa pagtulog para sa mga nakatatanda? Iminumungkahi ng mga eksperto na panatilihin ang silid sa pagitan ng 18 hanggang 20 degrees Celsius, lalo na sa gabi. Magsuot ng malambot at maluwag na damit na gawa sa cotton o bamboo na nagpapahintulot sa balat na huminga. Kung madalas kayong giniginaw, gumamit ng magaan na kumot na madali ninyong mai-adjust. Iwasan ang pagbabalot sa sarili ng napakaraming patong na kumukulong sa init at nakakagambala sa natural na balanse ng temperatura. Tandaan, ang inyong mga bato ay hindi lamang nagtatrabaho batay sa kung ano ang inyong iniinom. Tumutugon din sila sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan, kung paano ito humihinga, at kung paano ito nagpapahinga. At ang inyong silid tulugan, ang inyong tahimik na lugar ng pagtulog ay dapat na idinisenyo upang suportahan ang pamamahingang iyon. Kaya ngayong gabi, bago ninyo muling sisihin ang inyong pantog, huminto sandali. Damhin ang hangin sa inyong silid. Masyado bang kulob? Masyado bang malamig? Isang maliit na pagbabago sa inyong kapaligiran sa pagtulog ay maaaring ang kailangan ninyo upang mabawi ang mapayapang gabi na tunay na nararapat sa inyong katawan. Sa araw, karamihan sa mga nakatatanda sa Pilipinas ay gumugugol ng mahabang oras sa pag-upo. Nagbabasa man ng dyaryo, nanonood ng TV, o simpleng nagpapahinga. Ang ating mga binti ay nananatili sa iisang posisyon sa loob ng maraming oras. At habang komportable ito sa pakiramdam, may isang tahimik na nangyayari sa loob ng katawan. Dahil sa gravity, ang likido ay natural na naiipon sa inyong mga binti at bukong-bukong habang lumilipas ang araw. Maaari ninyong mapansin ang kaunting pamamaga o marahil isang mabigat na pakiramdam sa mga paa pagsapit ng gabi. Ngunit heto ang madalas nating hindi napapansin. Ang likidong ito ay hindi basta-basta nawawala. Kapag sa wakas ay humiga na kayo para matulog sa gabi, hindi na napipigilan ng gravity ang likidong iyon sa inyong mga binti. Dahan-dahan, sa susunod na ilang oras, bumabalik ito sa inyong daluyan ng dugo. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng inyong kabuuang dami ng dugo, lalo na sa mga unang oras ng gabi. Ang inyong mga bato
na tapat na ginagampanan ang kanilang trabaho, ay nararamdaman ang biglaang pagtaas ng likido. At ano ang kanilang ginagawa? Nagsisimula silang magsala ng mas maraming ihi na gumigising sa inyo ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw sa mismong oras na dapat ay pinakamahimbing ang tulog. Ang naantalang tugon na ito ay hindi dahil sa kung ano ang ininom ninyo pagkatapos ng hapunan. Hindi ito ang inyong tsaa o tubig. Ito ang likido na tahimik na nakaupo sa inyong mga binti buong araw. At kapag naunawaan ninyo ito, maaari na ninyong simulan na ibalik ang balanse pabor sa inyo. Ibahagi ko po ang kwento ni Tatay Ruben, isang 51 taong gulang na retiradong kartero mula sa Maynila. Sa loob ng halos 2 taon, nagigising siya ng 2 beses bawat gabi. Isang beses ng 1:30 ng madaling araw at muli bandang 4:00. Naniniwala siyang bahagi lang ito ng pagtanda. Pinutol niya ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi, iniwasan ang maaalat na pagkain, sinubukan pa nga ang yoga breathing, ngunit walang nagbago hanggang sa tiningnan namin ang kanyang postura sa mga oras ng gabi. Si Tatay Ruben ay dating nakaupo sa kanyang sopa, mga paa sa sahig, nanonood ng TV mula 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Pagkatapos ay diretso na siyang matutulog. Ang kanyang mga binti ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na madrain ang likido pabalik bago matulog. Nang maipaliwanag ko ang siyensya, gumawa siya ng isang simpleng pagbabago. Sa loob ng 1 oras bago matulog, humiga siya sa kanyang kama at itinaas ang kanyang mga binti gamit ang 2 unan. Minsan, isinasandal niya ang kanyang mga binti sa pader sa loob ng ilang minuto habang nakikinig sa mga awiting pansimbahan o nagbabasa ng Biblia. Ang resulta, sa loob ng 1 linggo, minsan na lang siyang nagigising. Sa loob ng 2 linggo, nakatulog siya ng 6 na buong oras. Sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko akalain na nasa mga binti ko pala ang sagot sa aking pagtulog. Ang solusyon ay banayad at hindi nangangailangan ng gamot. Bawat gabi, gumugol ng 30 hanggang 60 minuto na nakataas ang inyong mga binti ng mas mataas sa inyong puso. Gumamit ng mga unan o kahit isandal ang inyong mga binti sa headboard ng kama o sa pader. Nagbibigay daan ito sa gravity na ibalik ang likido sa inyong daluyan ng dugo ng maaga habang gising pa kayo. Poprosesuhin ito ng inyong mga bato noon at maaari kayong umihi bago matulog, hindi sa kalagitnaan ng gabi. At mahalaga rin ang inyong posisyon sa pagtulog. Subukang matulog na nakatagilid sa kaliwa na may malambot na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod. Ang posisyon na ito ay nagbabawas ng presyon sa inyong pantog at sumusuporta sa mas mahusay na daloy ng dugo. Para sa maraming nakatatanda, ang maliit na pagbabagong ito ay nagpapabuti sa parehong panunaw at pamamahinga ng bato. Kinumpirma ng isang makapangyarihang pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society ang mga natuklasang ito. Ang mga matatandang kalahok na nagsagawa ng pagtaas ng binti bago matulog ay nagkaroon ng mas kaunting paggising sa gabi dahil sa pag-ihi. Ito ay hindi lamang tradisyon o ginhawa. Ito ay agham na tahimik na gumagana para sa inyong katawan. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit napuputol ang inyong tulog ng 2:00 ng madaling araw, marahil oras na para tingnan ang inyong mga binti, hindi lang ang inyong mga likido. Ginagawa ng inyong katawan ang lahat ng makakaya nito upang balansehin ang likido. Ngayon, pagkakataon ninyo namang suportahan ito ng may hinahon, pasensya, 1 gabi sa isang pagkakataon. Ngayong gabi,
maglaan ng sandali. Itaas ang inyong mga binti, hayaang magpahinga ang inyong mga paa sa itaas ng inyong dibdib. Ipikit ang inyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, at hayaan ang inyong katawan na bumalik sa balanse. Dahil minsan ang sagot ay wala sa pagbabawas pa, kundi sa simpleng pag-angat ng kung ano ang nagpapabigat sa inyo. Mahal kong mga senior, alam kong marami tayong napag-usapan ngayon. Pinag-usapan natin ang tungkol sa tubig, tulog, postura, pagkain, at maging ang hangin sa inyong silid. At naiintindihan ko na maaaring pakiramdam ninyo ay sobra-sobra ito ng sabay-sabay. Ngunit pakiusap, tandaan ninyo ang katotohanan ito. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ngayong gabi. Ang katawan ay parang isang matandang kaibigan. Hindi ito tumutugon ng maayos sa presyon o takot. Ngunit ito ay nakikinig ng buong kabaitan kapag gumawa kayo ng isang banayad na pagbabago ng may pasensya at pag-aalaga. Kaya, heto ang isang tuntunin na madalas kong ibigay sa aking mga pasyente. Ang tuntunin ng isa. Pumili lamang po ng isang bagay na tumatak sa inyo ngayon. Hindi lahat ng 5, isa lang. Marahil ito ay ang pag-inom ng tubig ng mas maaga. Marahil ito ay ang pagbabago ng oras ng inyong hapunan. O baka naman ang pagtaas ng inyong mga binti o pagtulog na may damit na koton. Alinmang sandali na nagpasabi sa inyo ng, "Oo, parang ako ito." Magsimula po kayo diyan. Subukan ito sa loob ng 3 araw, hindi pang habambuhay. 3 araw lang at obserbahan. Tingnan kung paano tumutugon ang inyong katawan kapag tinatrato ninyo ito ng may kalmadong paggalang sa halip na biglaang puwersa. Para sa maraming senior na nakatrabaho ko, kahit isang maliit na pagbabago sa ugali ay nagdudulot ng mas mahimbing na tulog, mas maliwanag na umaga, at mas magaan na mga hakbang. Ang inyong katawan ay mas matalino kaysa sa inaakala ninyo. Kailangan lang nito ang inyong suporta, isang hakbang sa isang pagkakataon. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at itype ang salitang pag-asa kung kahit isang bahagi ng mensaheng ito ay nagbigay sa inyo ng ginhawa. At kung gusto ninyong ibahagi ang inyong kwento tungkol sa pagtulog, sa mga gawi sa gabi, tungkol sa kung ano ang inyong sinusubukan, ikararangal ko pong basahin ito dahil maaaring may ibang makabasa ng inyong mga salita at maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Inalagaan ninyo ang inyong pamilya, ang inyong tahanan, ang inyong komunidad sa loob ng maraming taon. Panahon na para alagaan ang inyong sarili ng may hinahon at kabaitan, tulad ng isang malambot na ilaw na nagbibigay liwanag sa gabi. Pakibahagi po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din. At ngayong gabi, habang naghahanda kayong matulog, naway maging kalmado ang inyong silid, magaan ang inyong paghinga, at mapayapa ang inyong puso. Mula sa isang tao patungo sa isa pa, mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, hangad ko po para sa inyo ang isang gabi ng mahimbing na pamamahinga at isang umaga na sasalubong sa inyo ng may init. Magandang gabi po at nawa ay maging banayad ang inyong mga panaginip tulad ng unang simoy ng hangin sa inyong balkonahe.